Maaga naghanda ang lokal na pamahalaan ng Daet, Camarines Norte para sa bagyong Glenda. Nakataas ang signal number 2 roon. Handa na rin ang mga otoridad sakaling kailanganing ilikas ang mga residente. Pati ilang coastal barangay, naka-alerto na sakaling magkaroon ng storm surge. May news to go si Cara David. Cara? Yes, Susan, nandito ako ngayon sa Bagasbas Beach, dito sa Daet, Camarines Norte. Malakas ang hangin pero walang ulan. At kung makikita ninyo, very clear skies, walang ulan, hindi madilim yung kalangitan. Malaki na po yung alon, pero makikita ninyo marami pa rin tayong mga residente dito na nangangahas pa rin na maligo dito sa dagat. Kung i-zoom in ng cameraman natin, may surfer pa ako nakikita na nandun mismo, naglalaro doon sa mga alon. Tapos nakikita nyo naman, meron ditong mga bata na naglalaro pa sa baybaying dagat. Ang sabi kasi ng mga taga rito, specifically dito sa Barangay Bagaspas, yung ganitong klase ng alon na mga nasa 3 to 4 feet ay normal pa para sa kanila. Normal pa itong laki na ito. Mamayang tanghali pa kasi nila inaasahan yung talagang pagdaan dito ng bagyong Glenda. So hangin pa lang ang nandito ngayon pero yung ulan hindi pa dumarating, hindi pa nararanasan. Kaya yung langit hindi pa siya madilim. At yun yung sinasabi ng mga surfers dito na hudyat nila. Kapag madilim na daw yung kalangitan, talagang hindi na sila mangangahas na pumunta dito sa baybaying dagat. Matanong siguro ninyo kung bakit ganito kalakas ang alon dito. Ito kasing Daet, Camarines Norte, nakaharap na ito sa Pacific Ocean. Kaya ganito kalakas ang alon dito. Dahil nakaharap sa Pacific Ocean ang mahigit 2 kilometrong coastline ng Daet, Camarines Norte, sanay na ang mga taga rito sa malalaking alon at malakas na hangin dulot ng bagyo. Bagamat sanay na ang mga taga-Daet sa hangin at malalakas na alon, puspusan pa rin ang ginawang paghahanda ng lokal na pamahalaan. Kagabi pa lang nakahanda na ang rescue team nila, ang lubid, helmet, spineboard at iba pang rescue equipment. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Santi Melia, bagamat mamayang tanghali pa nila inaasahan ang pagpasok ng bagyong Glenda sa Camarines Norte, pinagbabawalan na ngayon ang paglalayag sa lahat ng mangingisda. Suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas ng paaralan at inabisuhan na rin ang mga nakatira sa low-lying areas, lalo na sa mga nasa tabi ng ilog na maging alerto dahil i-evacuate sila kapag nagbigay na ng hudyat ang PDRRMC. Wala pang preemptive evacuation sa ngayon pero nakahanda naman ang lahat. Ang Barangay San Isidro, flood-prone at ilang beses na rin nakaranas ng storm surge. Nasa gilid kasi ito ng ilog ng Daet. Tuwing nagkakaroon ng bagyo at nagdudulot ng storm surge, lumalaki ang ilog at kinakain ang lupa sa paligid nito. Ilang beses na raw na may tinangay na bahay ang ilog na ito, kaya ngayon abandonado na ang ilan sa mga bahay dito. Yung foundation ng bahay, kinain na yung lupa dun sa ilalim. At kapag nagkaroon ng storm surge, delikado yan. Delikado na yan. Siguro isang snap lang. Ano na yan? Dala yan. Dadali na yan sa dagat. Maraming bahay po dito dati na dinala. Ang nakikita nyo po dito ay ang ilog ng Daet. Kung titingnan nyo po, kalmado pa siya, tahimik na tahimik. Pero konektado po ito doon sa dagat na nakaharap sa Dagat Pasipiko. Ang kinatatakutan ng mga taga-Daet, kapag nagkaroon ng storm surge, papasok dito yung dagat at ang mangyayari, hihigupin at dadalhin, kakainin niya yung lupa, tatabunan yung mga bahay at posibleng tangayin pati yung mga bahay dito. Ito ang dahilan kung bakit yung lokal na pamahalaan at ang DPWH ay nagpagawa nitong diken na ito para nga mapigilan yung storm surge na ito, yung pagpasok ng tubig dito para mapigilan din na tangayin yung mga bahay na nakatayo sa gilid ng ilog. Marami ring coastal barangay sa Daet at maging sila pinaghahanda na rin sa storm surge. Base sa pag-aaral, tolerable naman daw ang storm surge sa tabi ng dagat. May 15 ektarya kasi ng coral reef sa parting ito ng Pacific Coast. At ayon sa mga sayantipiko, kapag mayaman ng bahura, nagsisilbi itong barrier na nagpapahina sa puwersa ng storm surge. Kilalang surfing capital ang Daet pero sa araw na ito bawal ang surfing. Gayunpaman may ilan pa ring nangangahas na maglaro sa mga alon. Di naman siya nakakatakot, basta yung titingnan mo lang yung clouds kung gaano kaitim at maulan. Pag maulan, siyempre hindi ka lalaro, kailangan may araw, may liwanag. Yung ganyang alon ngayon, hindi pa yan malakas? Hindi pa po. Maliit pa yan? Maliit pa po. Oo. Ano yung ina-expect ninyo na alon? Mga 7 feet to 10 feet po. Ayon sa mga taga rito, kapag lumagpas na ang bagyo sa Camarines Norte, asahan na raw ang dagsa ng mga turista galing Maynila.
Tumatagal kasi ng 3 araw ang ocean swell na hinahanap-hanap ng mga surfer. Bukod dito, may liquor ban na ring ipinatutupad sa Daet. Marami kasi sa mga biktima ng bagyo dito nalulunod dahil sa sobrang kalasingan. Alright, Susan, kung makikita mo itong alon na nasa aking likuran ngayon, ang tansya ng mga taga rito ay nasa 3 to 4 feet pa lamang ito. At hindi pa raw ito mataas, pangkaraniwan pa raw ito para dito sa mga taga Barangay Bagasbasa, Daet, Camarines Norte. Merong binigay sa atin na mga senyales ang lokal na pamahalaan kung kailan mo malalaman na talagang lalakas na talaga or magkakaroon na talaga ng storm surge at nandito na yung bagyo. Kapag kunyari daw ay umakyat na to 7 to 10 feet yung alon, kapag madilim na yung kalangitan, pag nagsimula na talagang umulan at kapag nagkulay kalawang na daw or nagkulay brown na daw yung dagat, ibig sabihin daw nito ay talagang i-expect mo na natataas na talaga to up to 10 feet or more yung alon at posibleng umabot ito hanggang doon sa breakwater nila dito. May mga nakahanda na naman ng mga evacuation centers ang lokal na pamahalaan para kung sakasakaling may kailangang i-evacuate sa mga low-lying areas ay madali silang mailalagay doon sa mga evacuation centers. Sa ngayon ay signal number 2 dito sa Daet, Camarines Norte. Patuloy kaming mag-aantabay sa lagay ng panahon. Ina-expect kasi nila by 12 noon or hapon ay darating na dito ang bagyong Glenda. Yan muna ang latest mula dito sa Daet. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Cara David.